Hello. Okay, so, sino ba sa atin dito ang gustong mabuhay ng mahabang panahon? Who want to live longer? Ako isa. Alam ko marami. Gustong mabuhay ng mahaba-habang panahon. Diba? Okay. So, paano natin ito makamit? Ano itong mabubuhay ng mahabang panahon? So, mayroon akong tips na kailangan nating sundin upang magkaroon tayo ng at least naman mahaba-habang buhay. Okay? So, kung ginawa na natin to, ipagpatuloy natin. Pero kung hindi pa, kailangan simulan na natin. Okay? So, unang tips upang magkaroon ng habang buhay, upang hindi masyadong magkakasakit, dahil ang pera ay mahirap magkasakit, apektado lahat. Ganon. Okay? So, unang tips is pagkain. Okay. So, kailangan natin, lalo na kahit bata man o matanda, kailangan natin na kumain ng tama at wastong pagkain. Diba? So, tama at wastong pagkain. So, kahit bata pa yan, kailangan alam na ng bata or alam ng magulang kung anong dapat ipapakain sa mga bata upang hindi yung magkakasakit. Oo. At sa matatanda naman, kailangan kontrolado na rin ang pagkain upang hindi magkakasakit. Kasi sa pagmatanda na tayo, lalo tayo naging prone to diseases. Bakit? Kasi kung minsan ang pagkain ay nagdahilan kung bakit ay nagkasakit. Naniniwala ba kayo dyan? Yun. Okay? Halimbawa na lang, kung kain tayo ng kanin or any pagkain na makapagpapataas ng sugar natin. Yun. So kapag tumaas na yung sugar natin, marami ng sakit na pwedeng mangyari sa katawan natin. O di ba? So pero kung disiplinado ka sa sarili mo, kontrolado ka, iwasan mo ng pagkain ng ganun, hindi yun mag-spike yung sugar mo, ay hindi ka magkakasakit. Kontrolado din ang pagkakasakit. Ganon. So yun, nutrition. Kailangan nating kumain ng tama, sapat, wastong pagkain. Yun ang tip. So, ano bang dapat kainin? So, noong nagkakasakit ako, binigyan ako ng ano ba yun, yung mga lista ng pagkain na dapat kainin. Oo. And then, doon ko nalalaman na ano pala, dapat natin kainin are more on green, leafy vegetables. Oo. And then the source of carbohydrates or kanin is katong yung mga root crops. Ayun, nakalista din doon. Isa din is the sayote para replacement sa ano yan sa kanin. Oo. Sayote, kamote, marami yun doon. Okay? So, yun ang kakainin natin in behalf of the rice or the corn upang hindi mahahaba yung sugar natin. Hindi tataas. Okay? Ganon. So, kumain ng more on vegetables. So, nakalista nga doon is at least 75% of the food we eat every day are vegetables. Yun. And then, kung nasanay ka na doon, sa simula pa lang nahirapan ka eh. And then, pero kung makasanayan mo na, ayaw mo nang kumain ng mga pagkain na pinagbabawal sa iyo. Oo. And then, mahirap na sa isang araw na hindi ka makakakain ng vegetables, ang bigat na ng katawan mo, ang iba ng pakiramdam mo, you are longing for, craving for that vegetables. Kahit lauwi man lang, ganun. Diba? So, yun po ang about nutrition. Kumain ng wasto, tama at sapat at nutritious food. Ganun. Okay? So, kailangan ang control sa sarili upang maiwasan ang pagkain. Kasanayan lang yan eh. Disiplina. Sanayin ang sarili na huwag
kumain ng masyado sa mga pagkain niya, ipinagbabawal. Ganon. Okay? So, pangalawa, exercise. Oo. Kailangan ng exercise. Pero kung hardworking ka, yung overwork, ano ba yun, hardworking ka, hindi na masyadong kailangan ma-exercise kasi sa trabaho mo ay nag-e-exercise ka na, di ba? Then, sa bata, energetic yung bata, di ba? Naglalaro yan, nagumagalaw yan ng masyado, kaya hindi na masyadong kailangan niya ng exercise. Although, kung maaari, mag-exercise ang bata. Sa school, pinapa-exercise yan eh. Pero sa mga matatanda, kailangan na mag-exercise. Bakit? Kasi baka maninigas yung mga muscles natin. Mahirap na. Pag maninigas yun, ano yun, maka-feel ka na parang, ano ba yan? Nag-tear, ano ba yung sa Tagalog? Napupunit na yung mga muscles mo kapag gumagalaw ka. Pero, kung nag-exercise ka everyday, kahit stretching man lang sa umaga or sa gabi, okay? Stretch mo lang yung katawan mo, bending, stretching, upang ma-move mo yung katawan mo ng freely. Ganun. Okay? So kapag mitigas yung dito mo, nag-stiff neck ka na, huwag mong ano ba yan? Huwag mong pabayaan yan. Huwag mong sabihin na, aray, masakit yung liig ko, ganun. Okay? So, try stretching your neck. Yan. Stretch mo yung neck mo. Kasi, dito yung dito yung sumasakit. Try to stretch your neck. Ganyan. Hanggang sa mawala ang sakit. And then, may mga exercise na i-stretch mo siya na pag dito masakit mo, ayan, pag in-stretch mo yan, ma-feel mo dito na parang na binibinat niya hanggang sa mawala na yung pain. Ganon. Pwede yung bola, yung ball, i-roll mo dito. Mas maganda yung ball na i-roll mo dito sa sa may mga parte na masakit, kaysa sa pisil-pisilin yun, walang nangyari. Pero kung ball, subukan nyo. Okay? So, yun. Exercise, mga matatanda, exercise. Walking every day. Ako, advice ng doktor sa akin is, my cardiologist is, walking every day. So, I walk 15 minutes morning, 15 minutes in the afternoon, hanggang sa makaya kong i-increase yung oras ko sa paglalala. Kasi kailangan yun upang ma-maintain yung ng ating heart, ganun. At saka, ang circulation ng ating blood is magiging normal. Yan. Pag normal ang circulation ng ating blood, ang distribution sa ating nutrients at sa oxygen ay magiging normal din. Kaya, yan. Okay? Huwag matulog, huwag makahiga na makahiga, makaupo na makaupo. Please. Mag-exercise tayo. Hindi, magkaiba yung exercise sa mga athletes, sa mga bata, at saka yung sa matanda. Yung sa matanda is yung bang slow. Yan. Na hindi masyadong mabigat, masakit sa katawan. Ganon. Okay? So, that is number 2. Exercise. Okay. Next is water. Okay? Next is water. So, kailangan nating uminom ng tubig. And then, kung mahilig kayo sa malamig, mahihirapan kayong mag-control dyan. Diba? Pero just change the temperature of your water every now and then. Kasi, mas mabuti, kahit sino pa mang mga doktor ang magsasabi, mas mabuti yung maaligamgam na tubig or hot water kaysa sa malamig. Yun. Okay? So, kung inom ka ng malamig, kahit isang bisis na lang sa isang araw, mostly, ang inumin na tubig is yung natural na tubig or yung mainit. Mas masarap kapag mainit sa katawan. Diba? Maganda ang mainit na tubig sa katawan. Yun. Kasi, mailalabas yung mga toxins sa ating katawan. Sa sa pamamagitan ng perspiration or sa lalabas yan. Okay, so yan ang tubig upang maiwasan ang dehydration. Uminom ng tubig. Alam naman natin kung
how many glasses of water we have to take every day, di ba? So, alam na natin yan. Dito sa video mo ito ay ang gusto kong masasabi is only kailangan na hot water ang inumin, hindi yung malamig. So, kung nasanayan mo nang uminom ng malamig na cold water na galing sa refrigerator, dahan-dahanin mo na siyang iwasan. Diba? Makukontrol na. Disiplina and control is needed. Okay? Disiplina and control. And then, lalo na kapag after eating, after eating, hindi dapat uminom ng malamig na tubig after eating. Okay? So, yun. And then, pangatlo, sunlight. Okay. Now, akala ko, bata lang, yung bagong newborn, ang i-expose sa sunlight every morning. Yun pala, tayong lahat ay kailangang ma-expose sa sunlight. Okay? And then, anong oras ang dapat? So, may mga nagsasabi na early in the morning. Para sa akin is early in the morning kasi hindi pa masakit. Di ba? Lalo na ngayon na napakasakit ng ng araw. So, gusto ko yung yung hindi pa masakit. So, 6:30 to 7:30 ganon. Okay? And the exposure is from 15 minutes 15 minutes to 30 minutes. Exposure is from 15 minutes to 30 minutes. Okay. So, ganon. Kahit pala matanda mag-expose. Pero nagsabi na pwede din sa noon time. Naku, ang sakit naman. And then, meron din nagsabi na sa hapon. Okay. Pero para sa akin, mas safe ako sa umaga. Okay. Yun. Mas safe ako sa umaga. Okay. So, bakit ba kailangan yun? Kailangan natin ng vitamin D. Bakit? Kailangan yun sa bones natin. Aside from the vitamin D na nasa araw, mayroon pang ibang nutrients na makukuha natin sa araw. Sunlight. Yes. And then, kung magkaroon tayo ng enough vitamin D sa ating katawan, ay maganda yun. Magiging malakas ang ating mga buto-buto na siyang nagbibigay sa atin ng posture, lakas, ganon. Okay? And then, siya yung buto natin is the framework of our body. Okay? So, kailangan niya ng sapat na vitamin D. Okay? And then, itong vitamin D also, kailangan siya sa ating katawan, lalo na sa pagproseso ng ibang nutrients sa ating katawan. Diba? It's either sa food or sa nutrients na gawa ng ating katawan during body metabolism. Tutulong siya sa mga vitamins din na take in, na iniinom natin araw-araw. Ganon. Okay? So, yun po ang importante sa sunlight. Maganda ang feeling kapag naka-expose ka sa sunlight. Subukan nyo araw-araw. Naku, Diyos me. Ang ganda. Oo. And then, pinapawisan ka. Alam na ba natin na pag pinapawisan tayo, ay meron tayong body reactions. So, itong sunlight din ay nagpapalakas ng ating katawan na hindi tayo ma-stress kaagad. Ayun. Okay? So, magkaroon tayo ng strong stress tolerance. Ganon. So, hindi tayo kaagad mapagod, ma-stress sa kahit anong bagay. Kaya, maganda kapag exposed tayo sa sunlight. Yan. Okay? So, next is the temperance. So, ano ba yung temperance? Okay. So, yung mga temper. So, iba't ibang tao, mayroong iba't ibang klase ng temperance. Okay. Mayroong high-tempered, mayroong normal. Yan. Okay. So, mas maganda yung normal, ang temper. Hindi masyadong galitin, hindi masyadong pikon. Ayan. Yan po. Okay. So, yun po ang temperance. Isa dito din sa temperance is controlling the food intake. So, this temperance is also related to nutrition. Okay?
So, ayun, controlling the food intake. Ganon. So, nasa atin lang yun eh. Nasa atin yun ang lahat. Diba? So, gusto kong kumain, pero bawal. So, huwag kong kainin. Ayaw kong kumain. Ganun lang po. Yun po ang example ng temperance, control. Control. And then another one is the emotions. Emotions also is under temperance. Okay. So, kapag galit ka, your emotions is, ano ba yan? High. Diba? So, i-control mo. Control mo na huwag masyadong emotion. Huwag masyadong masaktan, huwag masyadong magalit, huwag masyadong ibigay ang bad emotions, control sa sarili. Kasi po, kapag maano yung emotions mo, ay maapektuhan din yung health mo. Ayan. So, gano'n po, kahit sa ordinary na lang, kapag you are emotional, you are sick, madaling magkasakit. So, huwag masyadong emotional. Huwag masyadong damdamin. Another kind of temperance is about the sleeping. So, nasa atin din yun kung kailangan natin, kung gusto nating matulog o hindi. Diba? So, kailangan na i-control natin ang sarili natin upang matulog tayo ng mahabang panahon. Ganon. Diba? So, sometimes, maano tayo matintal, ano ba yan? Matintal tayo sa mga cellphones, mga gadgets, mga laptop, mga computer. So, doon tayo, matitintal tayo. Ano ba yung matintal? Diba? Matintal, ano ba yan? So, ganon. Hindi tayo makatulog ng maaga. O, diba? And then, anong mangyari? Magkasakit tayo. Okay? So, sa mga katulad nating mga edad-edaran na, kontrolin ang paghawak na cellphone, lalo na sa, yung mga 8 in the evening, wag nang gumamit ng cellphone. Wag nang gumamit ng laptop. Wag nang gumamit ng kahit anong gadgets upang makatulog ng maaga, upang makatulog ng mahabang panahon, upang hindi magkasakit. Ganun. Kasi kapag ang tao ay kulang sa tulog, maraming mga sakit na pwedeng mangyari. Yan. Kasi kapag kulang ka sa tulog, hindi ko nga alam bakit kontrolado ako sa pagkain ko, tumaas yung cholesterol ko. Yun pala dahil stress, emotional stress, physical stress, ang daming stress, yun pala ay makakos ng pag-spike ng cholesterol. Ganun pala. Okay? Ang isa doon is, kung kulang ka sa tulog, yung sugar mo at cholesterol ay tataas. Kaya kailangang matulog ng maaga. Kailangan matulog tayo sa 5 to 7 to 8 hours a day. Kasi kapag hindi tayo makatulog ng ganong kahabang panahon, magkakasakit tayo. Yan. Ganon. Next is attitude. Okay. Kung palagi natin, kasi yung attitude is, pwedeng kontrolin, pwedeng hindi. Okay. So, i-control natin ang ating attitude na hindi tayo maapektuhan. So, kapag magalit ka kaagad, kahit hindi naman pwedeng magalit, ayun. So, kapag galit ka sa mundo, ayun. So, attitude is also one. Bad attitude ka. Okay. Sino bang maapektuhan kung bad attitude ka? Yung sarili mo. Hindi yung ibang tao. Ganon. Next is anger. Kapag palaging galit sa mundo, galit sa lahat na bagay, galit sa, hindi ko alam kung saan pagalit, okay, nakakasira yun. Kasi isa yun sa mga temperance na nakaka-create ng inner illness sa ating katawan. Yan. Kasi kapag galit ka sa mundo, yung katawan mo ay nasisira. Yun, ganon.
So, yun po ang temperance. Nasa sa atin lang yun. Control natin ang sarili natin sa mga bagay na yun upang hindi tayo magkakasakit. Kasi tayo lang po ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Although sa ating paligid may mga bagay na pagbigay sa atin din ng sakit. Yan. Pero mostly tayo, sarili natin ang nagbigay sa atin ng sakit. Yan. Okay? Okay, last. Last but not the least. Okay, so last is the air. So ano bang nasa air? Air. Nasaan ba ang air? Okay? Nasa paligid. And then, saan ba galing ang air? Okay? Ano, it's part of the kalikasan. Okay. It is part of the nature. Okay. Pero, ang dala sa air are one of these dala sa air are the oxygen and the carbon dioxide. Ganon. Okay? Bakit importante ang air? Bakit kailangan pumunta tayo sa mga lugar, halimbawa sa sea or sa mga lugar na maraming mga kahoy, bakit kailangan nating pumunta doon? Kasi yung hangin sa may sea, sa dagat, at saka sa may mga kakahuyan are fresh air. So, kailangan natin ng fresh air. Oo. Bakit? Kasi po, sa air, nandoon po yung, as I said, carbon dioxide and oxygen. Now, ang carbon dioxide ay galing sa ating katawan. It is the end products of cellular respiration. Okay? Now, pag nakalabas na yan doon sa cells, lalabas yan papunta sa respiratory system, doon sa lungs. And then, ilalabas yung carbon dioxide papunta sa nose. Ilabas doon sa atmosphere. So, lahat ng animals and then lahat ng mga tao ay nag-i-exhale yan ng carbon dioxide. At kailangan niyang ilabas kasi bad compounds. Okay. So, ngayon, saan punta yung carbon dioxide? Pupunta yun sa halaman. Kasi kailangan yun sa halaman upang makaproseso ang halaman ng kanyang pagkain. Not only para sa kanyang sarili, para rin sa mga tao at sa ibang mga animals. Okay? So, doon pumunta yung mga carbon dioxide na galing sa atin, which are pollutants. Okay. Isa yun sa mga pinaka-importanting bagay na kailangan ng halaman upang siya ay makagawa, upang siya ay pabuhay. Ganon. Okay. Now, during the process also of photosynthesis in the plants using the carbon dioxide, these plants also released oxygen. Oxygen is also the end product of photosynthesis. So, yung oxygen na yan ay lilipad sa, dito sa atmosphere, and then magagamitin natin paghinga natin. Oo, ganon. Okay? So, we need oxygen. Kung kulang tayo sa oxygen, kulang ang, Diyos ko. Halimbawa na lang, itong tayo. Kapag hindi tayo makahinga ng in just 10 minutes or 1 minute or 5 minutes, mamamatay tayo kung hindi tayo makahinga. Yun ang yun ba to prove that we need oxygen. Pero hindi tayo makakakain ng isang araw, hindi pa tayo mamamatay. Lalo na kung mayroon lang tubig, ang pagkain lang ang wala. So kapag hindi tayo makakain ng isang araw, mabubuhay pa tayo. Although hindi healthy, di ba? Weak. Okay. So, pero yung oxygen na galing sa halaman na hinihinga natin ay in just 1 or 2 or 3 minutes or 5 minutes, mamamatay ang tao. That is how important is the oxygen.
Okay. Ganon. So, kailangan natin ng air upang magkaroon tayo ng maraming oxygen. Maka-inhale tayo ng maraming oxygen. Yun po ang importante sa air. Kasi andoon po ang oxygen. And then, advice to stay in places na kahit minsan lang sa may mga kakahuyan. Kasi more on oxygen sa may mga plants. And then, fresh air also sa dagat. Pero mas maganda kung sa kakahuyan. So, more plants, more oxygen. Yung oxygen ay ginagamit yun pag-process during cellular respiration. Galing sa halaman. Kaya ganun na lang po ka-importante. Yung aking 6 important things to know about upang mabuhay ng mahabang panahon. Ganun. So, habang mag-exercise, lalo na kung nasa sa may mga area na may mga kakahuyan, naka-exercise na tayo sa ating katawan, nakapa-inhale pa tayo ng maraming oxygen. Kaya, importante ang air. Ganon. Okay, so hanggang dito na lang po, and then I hope you learn something from this video. And then please support my channel. Okay? So that is all, and bye-bye.